natali ko na yung magkabilaan. So, i-sure nyo lang na masikip yung pagkatali sa doon. So, ang gagamitin ko naman dito sa kabila, magkabilaan is Sana all. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Mga kapomos, mga kadoys. Welcome back. So, for today's video, samahan niyo ako na magpapalit tayo ng pugad ng aking chicken. Kasi may napansin kasi ako doon na isang pugad butas na. So, yung pa naman yung pugad na paborito ng aking mga manok na babae, itlogan. Yes. So, ayun. Naisipan ko na palitan ngayon kasi may spare pa ako na pugad doon. Yung tinanggal ko dito sa dating kusina dyan. So, tinanggal ko yun. So, nagkaroon ako ng spare na pugad. So, yung pugad po natin is gawa siya sa dahon ng, yung tinatawag nila asawa dito, yung buli. Yes. Malaki siyang dahon. Tapos, hinahabi siya na parang, na parang paghabi sa kanya parang yung paggawa sa banig. Yung pinapatong-patong. Yung ganun. So, yun. Samahan niyo ako. Magpalit tayo ng pugad ng aking mga native chicken na babae. At ito na mga ka-farmers. Yan. Isa yan sa mga pugad ko dito. Yan yung dahon ng bule. Yan. Ganyan siya ang paggawa. Isa din to sa mga paboritong pugad ng aking manok. Nandito yan siya sa malapit sa pintuan ng bahay. Ayan. Nandyan yung kusina. At ito na nga. Yung ipapalit ko doon na pugad. Mas nauna pa itong kulingling na ito. Dapo, alis dyan. Papalit natin yan doon sa Dapo, alis dyan. Ito yung ipapalit ko doon sa nasira na pugad. Kung makikita nyo, maganda ang pagkagawa. O, diba? Ayan. So, ito yung sabi ko na papalitan natin. Ayan. Lumang-luma na yan. Siguro mga 2 taon. Meron na yan. O, diba? Yung may nangitlog na si Alwina. Nangitlog dyan. Bago lang. Ngayon maganda na yung mga sisiyo niya. Nilagyan ko lang ng sako para hindi maglusot ang itlog. Ayun. Yung isa sa mga dahilan kung bakit madaling masira yung pugad natin is because yung tinatawag na hinahatid yung lalaki na manok. Yung tawag nila dito is tubod. Yun. Pag marunong kasi yung manok na lalaki humanap ng pugad ng babae, ang ginagawa niya is hinahatid niya ito sa pugad. So, ang ginagawa nung manok na lalaki is inakalkal niya yung pugad. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit madaling masira yung pugad na ganyan. Yan. So, pag mahalata mo talaga yung pugad na gamit siya, pag yung ganito nga, madali siyang mabutas na. So, yun. Pag kinalkal niya yung pugad is ganito nangyayari. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya paggawin yun. Pero yun talaga yung parang pinaka-ritual nila pag hinahatid nila yung babae. Yun na nga. So sa katagalan na rin nung pugad na yan is malutong na nga yung dahon. Ayun. Madali na siyang mabutas. So yun. Makakita nyo. Meron pa tayo dito 3. Ayan. Ayan. Diba? Maganda yung pagkagawa dyan. Diba? Naku, kung naabot yung panahon na yung hanggang sabay-sabay silang mangitlog, yung mga manok, halos puno yan lahat. Halos lahat ng pugad na yan may laman. Promise. So, yan. Tatanggalin mo natin ang ibang pugad. Ito ang ating paborito. Wash yung burak. Tatalian muna natin siya ng magkabilaan. So, ayan. Natalian ko na yung magkabilaan. So, ito muna yung una natin ikakabit dito. Dito. Unahin natin yung magkabilaan para hindi ako mahirapan.
i-share nyo lang mga ka-farmers na ang pagtali nyo is matibay para pag umakyat yung mama chicken dito hindi siya mahuhulog, tsaka hindi magdidisgrasya ang mga chicken. Ay, hindi magdidisgrasya mga chicken ang mga itlog. Ganitong klaseng pugad mga ka-farmers, tumatagal siya ng taon din. Depende din yan sa kung laging ginagamit ng chicken nyo. Madali siyang maluma. Pero kung halimbawa naman by season lang din gamitin ng mga chicken, natagal siya ng mga 2 taon, ganun. Tagal-tagal din. Ayun, natali ko na yung magkabilaan. So, i-share nyo lang na masikip yung pagtatali sa doon. So, ang gagamitin ko naman dito sa magkabilaan is yung, naman, ito, yung wire. Para pag tinali ko dito, yan, medyo matibay-tibay siya. Yan. Hindi naman mabigat masyado yung mga chicken. Pero syempre, i-secure lang natin na kahit ganito lang kaliit yung tali mo, nakaka-survive naman na yan. Basta, secured lang yung pagtatali. Yun. Tapos dito, wire ang ilalagay ko. Tayo naman. Yan. Dito na ako naman. So, nakakasok dito. Mahirap na ubang. Yan. Natapos na natin ang ating bagong pugad. O, diba? So, okay, ganito lang. I-check nyo lang na pag hawak ng ganun is hindi na masyado magalaw. Okay na yan sa chicken. Hindi na yan madi-disgrace. Ayan na. Napalitan ko na ang bagong itlogan. Paborito kasi itong itlogan ng aking mga chicken na girls. Kahit medyo nagalaw-galaw yan ng ganyan, okay lang yan. Hindi na issue yun sa ating chickens. So, yun. Meron akong 2, 4. Ito, pugad din yan. Oo, pugad din yan. May manok ako na gusto niya dyan lagi nangingitlog. Ayaw niya sa ganito. Ang gusto niya sa ganyan. So, meron akong dito 2, 4, 6 na pugad dito. Tapos yung isa. Lahat meron na akong 7 na pugad. So, feeling ko kasi parang malapit na naman silang mag-itlog. Kasi yung mga nakaraang 7 babayi ko is malalaki na yung mga sisiyo nila. So, medyo nauna ngayon yung pinangalanan kong Alwina, mas nauna siyang nangitlog. Ang napisa niya is 10. 10 yung initlog niya, 10 din yung napisa niya. So, sinisikap ko na hindi mabawasan yun. Yun. So, kinulong ko muna siya ng parang 2 linggo para ma-sure ko lang na malakas na yung sisiyo bago niya dalhin kung saan-saan. Kasi mahirap na at maraming ang uwak. So, that's all for today's video. Sana po may nakuha kayong tips, kung kayo po may plano na mag-alaga ng native chicken. So, ganun lang po yung gawin yung pugad. Magiging maayos po ang lagay ng inyong mga native chicken na babae. Kasi kung wala po talaga silang maitlogan, yes, saan-saan lang po yan sila nangingitlog. Sa ilalim ng bahay, yung basta medyo madilim, yung ganun, yung alam nila na safe para sa kanila. So, kung halimbawa naman kaya nyo naman maggawa ng ganung klaseng pugad, is much better po talaga na may ganun para safe po sa ating mga chicken. Yun, para hindi po masayang mga itlog nila na madisgrasya ng mga aso or ganun. Hindi po natin malaman. Ayun, yun po yung mga pwede nyong gawin.
Padua. So, please do subscribe to this YouTube channel. Pa-like na rin po. Nasa inyo na po kung gusto nyo po i-click yung bell notification para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video, tips, vlogs dito sa farm. Wala naman ako ibang i-share kundi buhay ko dito sa Romblon. Yun. Pero, I'm still planning na magkaroon ng ibang content. Pero, sana magkaroon ako ng lakas ng loob para magkaroon ng ibang kasi trip ko, parang gusto ko mag-interview. Gusto ko ibang may igagast ako ganun yung buhay naman ng iba, hindi lang naman buhay ko dito. Yun. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo lagi. Bye-bye!